Good day mga kabikaming. Matapos ang matinding ensayo o nakakalaspag na long ride, I'm sure nagugustuhin mo makarecover agad. Lalo na kung ikaw ay may pinaghahandang karera. Kung makaka-recover ka agad matapos nito ay depende na rin yan kung ano ang mga kinakain mo. Yan po ang pag-uusapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Vincent Lori Lapore, Yul VR, Benjamin Barsolaso, Boss Ron at kay Hustler Vibe. Sa mga nice pong magpa-shoutout, just comment down below #shoutout and you can also follow me and message me sa aking Facebook page Becoming Siklista. Una, pag-usapan muna natin kung ano ang nangyayari sa ating katawan after ng mabigat na training o mahirap na long ride. Ang katawan mo ay mataas ang stress level. Hindi ito basta-basta na lang bumababa after ng training o ng long ride. Ang dugo mo ay mababa naman ang iron level dahil ang dugo mo during long ride ay gumagamit ng maraming iron sa pag-deliver ng oxygen at glucose sa muscles mo ng paulit-ulit ng ilang oras. Kaya after ng matinding long ride o ensayo, sure yan na mababa ang iron level mo sa iyong dugo. Ang leg muscles mo ay maaaring makaranas ng pananakit o sore muscles. Maring dahil nag-sprint intervals ka o mount ka o dahil matagal-tagal ka na rin na hindi nakapag-ride before this. Ang sore muscles na ito ay dulot ng micro tears o napakaliliit na muscle fiber damage. Normal lang ito nangyayari kapag may ginawa kang mas intense na workout kaysa dati. After the ride, ang stress level mo ay kailangang bumaba, ang iron level mo ay kailangang ma-replenish, at ang sore muscles mo ay kailangang mag-heal o maka-recover. Kung hindi, sa susunod na long ride o race day ay pwedeng may sakit ka na o wala kang energy o masakit pa rin ang kalamnan mo, particularly ang leg muscles. Bakit ganon? Dahil hindi bumaba ang stress level mo, ang immune system mo ay mababa. So magiging prone ka sa samot-saring viral infections. Meron din pag-aaral at pagsusuri na nagsasabing ang taong may iron deficiency ay mas prone sa viral infection, particularly ang respiratory tract infections at UTI. Kung meron ka ring iron deficiency, magiging mababa rin ang energy level mo. Sa isang pag-aaral, ang iron deficiency raw ay risk factor sa low muscle function at fatigue, lalo na sa mga may edad na. Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa mga senior citizens, pero I'm sure may effect din ito sa athletic performance ng mga mas bata. Meron pang isang pag-aaral na nagsasabing ang iron deficiency, kahit wala kang anemia, ay pwede maging cause ng fatigue, anumang edad. Ang sore muscles kapag hindi nag-heal ay masakit pa rin ito. Hindi komportabling bumadyak at hindi maididi ng padyak mo kapag masakit ang leg muscles mo. Dahil dito, ano ang dapat nating kainin para makarecover ang ating katawan? Pag uwi mo sa bahay galing ng ride, ito ang halimbawa ng kailangan mo kainin. Sinabawang karne, like bulalo o nilaga o sinigang na baboy o sinigang na baka at walang kanin. Ang red meat ay mataas ang iron. Iron na bioavailable unlike sa mga gulay. So, marireplenish nito ang nawalang iron sa katawan mo. Pwede ka rin uminom ng vitamin C kahit 250 mg lang para makatulong ito sa iron absorption. Kung ang sabaw ay gawa sa buto-buto, ito ay kayang ma-replenish ang nawalang electrolytes sa pagpapawis. Mataas din ang bioavailable protein ng red meat compared sa mga legumes. So mapapabilis ang pag-repair ng iyong sore muscles. Wala ng kanin dahil ang kanin ay pwedeng magpataas ng iyong blood sugar, lalo na kung hapunan mo na ito. May pag-aaral na po na ang high blood sugar ay nakadadagdag sa stress sa iyong katawan. May pag-aaral po ang ginawa ang Center for Disease Control tungkol dito. Sinabi rito na high blood sugar adds stress to your body and makes nearly every system work harder. Ang high blood sugar daw ay natitrigger ang immune response na tinatawag na inflammation, na pwedeng makadamage ng iyong internal organs over time. Kung meron ka raw inflammation, it makes your immune system work harder. Stress na ang katawan mo dahil sa ride, dadagdag pa sa stress mo yan. Siyempre, kung mataas ang stress level mo, hirap ang iyong immune system. Kaya sabi pa sa article, maaari kang magkaroon ng respiratory tract infection, trangkaso, pneumonia, UTI, at skin infections. Iwasan mo rin uminom ng tsaa o kape sa hapon para maaga kang makatulog at bumaba ang stress level mo. Iwasan ang pagpupuyat. Kinabukasan after ng long ride sa almusal, ito ang halimbawa ng kinakain ko. Meron akong itlog at pork liver para sa aking protein at iron na mataas ang bioavailability. Meron ding pasta with ground pork for additional protein at iron. Meron din akong tinapay. Kung mapapansin mo, mas mataas na ang carbs ko rito dahil umaga naman. Kayang i-utilize ng katawan ko ang carbs at glucose dahil active naman ako during the day. Kaya a little bit of carbs in the morning is not a problem. Ito ang isa pang halimbawa ng aking breakfast. Eggs, pork tapa, rice at saging. High protein, high iron at moderate carbohydrates. Sa gabi, counting carbohydrates lang ang kinakain ko. Bakit nga ganun? Para hindi tumaas ang aking blood sugar.
at tuluyang bumaba ang stress level ng katawan ko. Nang sa ganun, mapabilis ang aking recovery para sa next long ride. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan, just comment down below. This is Becoming Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.